nato sa kusog nga pagpakpak ang pulong sa Ginoo nga pagadalon ni Life Coach Pastor Emeritus Floro Sevilla. Thank you. Open your Bibles with me to Revelation chapter 2, verse 9. Revelation chapter 2, verse 9. I know your tribulation and your poverty, but you are rich. And the blasphemy by those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. Let's pray, Father. Help us, Lord, to understand this verse of Scripture. Teach us, Holy Spirit. Give us understanding of these things, and that will result to more courageous spirit that we have. Lord, help us to become stronger day by day, walking in our Christian life. Make us Christian that is fearsome, brave, and bold to share your word and to face challenges every day while we are striking the beautiful promises, the golden promises that you have in your word, in the Scripture. We bless you, Father. We pray this in the name of Jesus. Amen. Nabasa na ito, mga igsoon, by using our hard copy Bible. By the way, nakabasa mo kong article nga sa Europe, nasa slide na to nga picture, na gitawag niyag Sweden, kanang nay-araw nga red. Scandinavian country na siya, doon na North Pole. Bugnaw kay ng lugar. O kanang nga Sweden nga country, usa na siya sa pinaka-hyper-digital academic environment sa tibuok kalibutan. Advanced man nga country. Apan, sa kalit lang, karon nga tuig, karon lang, tuig 2026. May kambyada sila, may kambyo sila sa ang ilang gobyerno mismo. Karong bag-o, lamang gayod. May tungod sa ilang national school system ug sa ato pa na educational system of the Philippines. Niya kay, kuan man tapad ni Norway, Sweden man ni siya. Sweden. O gi-reintroduce nila pagbalik ang physical books, kini, dako kay gamit ang ilang mga libraries karon, handwriting, kay mga bata karon medyo naanad naman sa kakasa, kuan, cellphone, traditional paper-based learning. Kini nga mga butang mga igsoon, mo ni mubalansi, matod nila, sa ilang modern digital technology ug ang proven na nga cognitive benefits sa analog learning. Kabantay siguro pud mo sa ato nga kon mo declare ang gobyerno og F2F, no face-to-face, tungod kay dunay ulan nga kusog or something bad weather, mo shift dayon ang kuan og unsa na? Modular or asynchronism learning, no? So, gamit og mga module katong mga papel, dako gamit. So mao siguro ang God of Glory mi kambyada tagkalit without my knowing. Ako lang iingon ako primero nako pag-share diri nga mobalik ko sa old school, meaning hard copy, no? Mi gamit ta balik sa atong Bible. Of course, in collaboration with our digital copies nga naa sa atong mga cellphone, no problem. So magkuyog ra na sila mga kapatid. Ingon din ni atong tan-awon tong Revelation tong gibasa ganiya sa verse 2, ingon din ni I know. So nakita nato ang writer omniscient gid siya. Ug way lain din si Jesus ni. Si Jesus ni ang writer. Ako ipabaw ninyo, ipasabot nako, ako i-prove ninyo ano si Jesus ni. Chapter 1 verse 17 akong basahon. Duol ra man na, di na mo kinalamang pakli siguro sa inyong mga Bible. When I saw John, no, the beloved, saw Jesus, I fell at his feet like a dead man and placed his right hand, and he placed his right hand on me, saying, do not be afraid.
I am the first and the last, the living one, and I was dead, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and Hades. Sa verse 8, sa chapter 2, atong na last time, first Wednesday, atong nasayran nga si Jesus, gi-introduce niya yung kagalingon, the writer of this book, nga kuan, kining siya ang first and last, the beginning and the end, Alpha and Omega. Di ba? Di ba? He was dead and he was risen. So, Jesus, because of his omniscience, he knows what is the situation of the church in Smyrna, a certain town in Asia Minor, today the modern Turkey. And nahibaw siya sa situation, nahibaw siya sa status sa church. Kanindot no, nga magsuwat si Jesus sa God of Glory, ug moingon siya, nahibaw ko sa kahimtang ninyo, nahibaw ko nga ni-undergo karon ng usa ka igsuon ninyo naa sa UR, nag-undergo og procedure, surgery. Nahibaw ko nga 5 pesos na yung kwarta. Nahibaw ko nga dasig kayo mo. Kininindot kayo kay wag yoy criticism si Jesus sa maong church sa Smyrna. All is commendation o praise ra gyud iyang gihatag. So, nahibaw si Jesus sa status sa Smyrna physically, spiritually, and emotionally. Mao dayong gitawag siya og mayor. No, mera. Because kailangan siya badihugan kay nagatubang siya og suffering, persecution, and even death. Kita na nato sa verse 10, patay, ingon din hiyo, do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to cast some of you into prison. Di lang kay prison so that you will be tested and you will have tribulation 14 days. Meaning, limited lang ang i-raid sila within 10 days, dinakpanay prisohon. Be faithful until death. Sa ato pa, dunagi mo, paduong ginis kamatayan, and I will give you the crown of life. Dili ni literal corona or physical or whatever corona nga atong gi-imagine kining crown of life. The crown of life mismo is eternal life. Mao na nay corona nato ang kinabuhi nga walay katapusan. So, balik ta sa verse 9, I know your tribulation. The Greek word is nadia thlipsis. Thlipsis means narrowed down because of pressure. Na-pressure sila. Ang mayor, aron mahumot ang ilang makinabuhi sa church, kailangan i-press sila. Pig-on o pigsaton sila. Gitugutan sa Dios ang yawa pag puga sa kinabuhi sa makatauhan, sa mayor, sa lungsod, sa Smyrna o sa mayor. Aron, mualis ngaw o mualis buho ang humot nga aroma ngadto sa langit. Ana baya na asay, pero di ta kasabot ning agi sa karang agian nila karon na hello, I hope you will be stronger, even stronger, Brother Chris din. Di lalim, no? Yeah. Pero, gialaw sa Ginoo ning mga butanga aron makita ang kinang, ang gilak, ang sidlak sa imong pagkaikaw. So, ayaw give up dayon, ayaw kay wa nagtuka nga wa magpaluyo ang langit o ang Dios nimo. Total back up gyud totally, the whole force of heaven, the angels are with you. Pero naman ta sa physical world, di na to makita ng spiritual world. Pero mamanifest na siya kay doon kay peace sa ilam. The peace of God will guard your heart, no? So, ang primero din mga kapatid is the word thlipsis, tribulation. Kaapiki, na ipit sila tungod sa pressure. Giipit sila mismo sa community, sa pagan community. Pero sa di pa kung muhatag ko ninyo, nabasahanan lang nako ni, naigitawag sa Salt Lake City o kanang Natipati Cave. Saan siya kalangob? Nasa slide siguro. Kini siya si Edward John
John Edward Jones. 26 years old siya ni atong 2009 pa ni 2009, no? Nya kay kanang hilig sama ninyo kanang trekking o mountain climbing o camping, pero kini siya hilig di siya gyud. Nana siya pamilya, pero hilig ganahan gini siya. Eksperto ni siya mo suot-suot og langob, mga piking nga mga kanang kuan ba? Lungga ba? Ganahan siya mo na iyang hobby. Unya kining higayuna niadtong 2009, dulhugon ang iyang kuan mo na iyang giiskuan diha. Dulhugon niya nahinay-hinay siya daos tungod sa gravity. Sa kung saan niya pugong ang gravity niya kay ipit naman kay gamay naman lang kay lungga. The gravity took over and ninghuot siya. Naipit siya o didto siya. Wa na siya ma-rescue, patay siya. O say, kining tribulation, kining tlipsis, maigsoon, makapatay ni sa kadasig kung maipit o makalimutan nga nag-uban ng Diyos na to, o tuyon po na to, ba nga ang atong kaguol, magpadahan tas tama. Kami, kitang tanan, nakaagitag, dili lalim mga kasinatian sa kinabuhi. Labi nagmawa ang imong minahal sa kinabuhi. O labi na, gatakta ka sa trabaho, o baka gibuli ka, o baka gi-slander ka, o baka gipasanginlan ka, o baka gibutang-butangan ka sa imong kauban. Sakit kay na, mga kapatid, o baka discourage na, imbis na niguro ka, og trabaho, alang sa imong pamilya, pero gidudahan ka nga nakailain, kay dugay ka mauli. So, problema kayo na ma-discourage ka, may pag nilang kumong trabaho, masayo lang kumukuan, mauli. Naigayon nga, magiging ka sa trabaho, tambong kag Bible study, pag uli ni mo, mudaan ka, yamiran ka, kay nga nung dugay ning uli. Pero in good faith, maayo ang imong tumong. Pero ka masabti sa pika, so, kay ba, ug mo give up dayon ka, din daghan na mong maamong maangin. Pasbay siguro nga, i-explain o niya, huot man imong dugan, sakit man, sulti na lang yun. Nyo, di siya kasabot, pag sinapta na ilang good mo, nga, na Bible study, or di nakamutambong lang sa Bible study, bahala na mo diha. Basta ako diri, isipti lang ako nga may kalinaw may sa pamilya. Pero mas maigi, o dad ang Bible study sud sa inyong balay. Ang ilang kasinatian sa Smyrna, internal nga kaguol, tungod sa material nga kalisod. Material nga kalisod. Lisod, hirap gis kalisod. Nagkapangka-pangka gid sila. O doon na pag external persecution. Paglutos ba, gigukod sila. Number one, tulo ang nagukod nila. Ang local community nila mismo. Gihiluan ang gobyerno, ang authority. Nga kining mga tawhan na, bisag unsa na lay ipasangil ba, butang-butang. So, because this community is pagan. Sa Smyrna, and they do not believe Jesus Christ as Lord, Savior, God. Sa ato pa, they do not believe God. Di wala siya motuo ni Jesus Christ. So they hate God. They hate Jesus. They hate God. They hate the gospel. Kaya doon naman sila kaugalingon nilang namataan na kinahanglan mo ilang faluhon o ilang subay-subayon. Number two, ang Rome mismo, tungod kay 200 years before Christ, before coming of Christ, ni-exist na ang Rome. O Rome, ang nga Rome is a goddess. Goddess, no? So, ang emperor sa Rome mo ay God. May ang iyang asawa si Rome o ang iyang banang nga si emperor, si Caesar, kung kisay nga niya, Caesar Augusto, Caesar Nero, Caesar Domitian, depende. Sa laylay man presidente sa ato, maupod sa ila sa emperor, pila ka tuig, mag-ilis ang emperor, o baka i-assassinate, o baka ikudita. So, here, makita na to maigsoon nga mismo ang Rome, nagdili nila pagsimba og laing Dios. In fact, dako kay templo si Caesar, ang Caesar of Rome, ang Emperor of Rome didto sa lungsod sa Smyrna. Unya, ang ikatulo, ang Jewish community pagyud. So ang pirmiro ang local pagan community, sunod ang Empire, Roman Empire, ang emperor mismo, sunod ang ikatulo, ang Jewish community, mga Hudiyo nga dili tinuod Hudiyo. Nagpakadiyo, ang ilang kaliwat, Hudiyo, ang ilang religion, Judaism, ang ilang, pero piki, dili sila tinuod nga mo Hudiyo. Nganing lutos sa mga tinuod nga Kristohanon. Ang Smyrna, Gentile country, city, no?
Tuwa na ba yan ni sa Asia Minor? Wala na ba yan ni sa Israel? Layo na kayo ni. Doon na ni sa Europe. Usa na lang katulay ilang tabukon, Europe na. Pero may tulay sa una, bugsay sa sila. No? Karon na naman, Istanbul, kapital. Sa nindot na kayong Turkey, karon man siyon. Si Brian, naka-adto man yung ka, I know. O, usa na ang adtuonon sa mga pastor, kahuman sa Israel, adto na po sa Turkey, kahit motoy gisubay-subayan na sa missionary, first, second, third journey ni Paul. Diretso mo sa Greece, kay daghan na kayong mga kuwan dito, mga gwapo. No? Mga Greeks. Okay? Now, karon, kini mga Jewish community, musumbong po nga sa otoridad, nga kining mga tawanan, mga Christian, wow, ni mo proclaim nga Caesar is Lord. Ang ilang i-proclaim, Jesus is Lord. Patay. Basta, kailangan ang mulupyo sa Smyrna, musud sa templo, musimbra sa templo, magdagkot ng kandila, or sana ilang idagkot, alang para ni Caesar, Domitian, kay ang emperor, God man, unya underman ang Smyrna, niya sip-sip mang Smyrna, mabitang gitagag independence ang Smyrna sa ilang pagpamalakad, wa magtandog-tandog ang Rome nila, tungod kay loyal kay ning gobyerno o kining local government, LGU sa Smyrna. Og required ang mga lumulupyo, lungsuranon sa Smyrna, nga musod gyud musimba sa templo matag tuig ngadto sa templo ni Caesar. Ug kahuman na natagaan sila certificate of attendance completion. Kunwa sila certificate, lutuson sila. Sigurado man gyud nga mga Kristiyano dili man moingon nga Caesar is Lord, Jesus is Lord man gyud ang ato. Amen. Bisag karon di man ka maingon nga kisa may nganani mo, dia Klein is Lord. No? Judalo is Lord, dili man pwede. Or Ferdinand Marcos Jr. is Lord, presidente na nato. Di na siya God. Pero lain man siya ilang kultura sa ancient world. Kisay, how dato mo may ang ilang kwarta, ilang naong. Dato, naong na sa God of the world sa ilang dumala. Ikaduha, kining siya, I know your tribulation, I know your poverty. Okay. Ang Greek word is toke, naman siguro diha sa next slide. No? Means kahirapan talaga. Materially ha, dili ni kay unsa nga kahirapan. Walang-wala gyud. Pobre pa sa tanang pobre, poorest of the poor. No? Ngayon ni sila sa purpose. Ngayon ni sila ayuda. Kay wa man gyud ni sila means of self-support. They are dependent entirely on outside help, which is God. Kay Christian man sila. So basically, dili ni sila makasupport sa ilang kaugalingon mismo sa basic resources, kundi di lang kay sa basic resources, sa mga basic resources, balay, shelter, food, clothing, ug uban pa. Nga wag yun sila means to improve their own situation. So posible nga mga slaves di kasagarang membro sa church, mga ulipon. Arang-arang na lang ron nga og mag-slave ka, mag-DH ka sa Saudi, dako mag-sweldo. Gato ka sa Hong Kong, mag-DH, 20,000 pesos man. No? Kod, ari dire, 10,000, 15,000, no? Maka, na may sweldo ang ulipon karon sa ilang panahon, bangagan pagyani ni, isip ulipon, aryusan. Karon sa ato fashion naman ang aryos sa ila ang meaning ana labi na pagkaredre kuana kanang their slave really unya ma-release na sila kung tangtangon to sa ilang agalon. So posible nga mga kuani sila mga sagad sa member ani nga church is kanang slave as no means to improve their livelihood. Talagang kuani sila dependent ni sila. Apan ang title akong ihatag ninyo ron is encouraging. Poor Church, Rich Church. Naay libro sa next slide nga bestseller ni siya sa financial world nga libro. Rich Dad, Poor Dad. No? Nitong, saan 2019, saan ang tuiga na. No? Wadi siya, kanang bestseller. Mabito to akong pastor na ingon, build a church with the working class.
Kay kung mag-build kag church sa feeding, sa kuan, maut-ut ang imong sildo, di kag pakalugaw, kuan. Kailangan, mabitaw na sa mission work, missionary work, na ginay-support gikan sa mother church ang mo mission. Kay kung ikaw lang, unya wa kay enough supply sa finances, madrain yung ka kung adto ka sa mga kanang less fortunate, kitabangan mo gid na gyud. No, nya pagkauman, mangayo pa na ni magpalit sinila, sabon, shampoo, asin, posporo, tanan. Ikaw na mo provide, ana. Mag-Bible study ka. Nya kada adto nimo ka na lang, magdakag, para na lang paon. Pero ang imong kasing-kasing, buot mo tabang. Ug limitado ka, kaya ang imong sweldo, pila ra. Muna, ang wisdom gida, build a church, kung mag-build kag church sa Babag o sa Bohol, build the church with the working class. Kaya kana sila, makatabang na sila sa pagpalambo sa bulaton. Pag-build na mong church din working class, pero pitura po kabuk, 5. Nya, mo reach out mi sa mga baryo-baryo, Babag, Conhulaw, Look, diha sa Luyo sa Island Central, wa pa man ang kuan sa una. So dito at Magisaano, Punta Inganyo, adto sa Suong, tsaka sa limi mabot, tricycle, ang gasolina landaan, ni abirias tricycle by gasto. So, kailangan yun doon ay suporta. Mismo sa local church. Pero, unsang milagro daghampod ming ning kuan, kanang tabang-tabang ato, na purma mangyud pod. Basta tawag sa Ginoo o plano sa Ginoo nga kanang dapita doon nagyong moturok niyang bulaton, o moturok gina siya, ma-realize gina siya. Kining Rich Dad, Poor Dad, gisulat ni Robert Kiyosaki. Ang giilang rich dad ni ang iyang papa, ang papa sa iyang best friend daw ko, no? Ano yung istorya na dato, ang papa sa iyang best friend tungkol sa kabright katalinuhan sa pagpamuhunan, investment ra iya, o sa iyang kanang, sabi may kuwan na, katalinuhan sa pagpamunan o investing. Ang poor dad, mao ang papa sa author, papa ni Kiyosaki. Kinsa, bisag lumsanay na sa trabaho, tibuok niyang kinabuhi, pero wag yun siya nakaangkon og financial security, wag siya dato. Muna nga, naka-amigo na siya taga-Hawaii, yung mentor, ning uswagin siya og na dato, gid na si Kwan, Robert Kiyosaki. Pero nakihapon siya kay murag na akusar man siya na gi-scam niya kay kada seminar niya. Murag siya sikuan ba kisa nang chikitan na chingkitan. Oh. Pero legit man na sila. Doon na lang siguro yung mga ubang mga business people ba ka bright na sila puros. O niya ilan na. Pero din sa verse 9, ingon dinhi atong basahon, you are poor. Pero na open, close parenthesis, but you are rich. So, ang ilang economic hardship may coexist sa ilang kauban sa ilang spiritual wealth. So, physically, materially poor ang Smyrna, taga-Smyrna, pero spiritually rich sila. Opposite kayo sa Laodicea. Basahan ninyo, sunod page, chapter 3 sa Revelation, ay sa laing church din na ikapito. Ang Church of Laodicea, isuwatan ni Jesus Christ, ingon siya sa verse 17, because you say, I am rich, and have become wealthy, and have need of nothing, and you do not know that you are wretched, you are miserable, you are poor, you are blind, you are naked. So opposite ang Laodicea, ang Smyrna, poor, rich church. Ang Laodicea, rich, poor church. Rich siya financially, makapalit siya sa busay o lote, tungod kay nanubra na ang tithes and offering sa ilang church, o ilay butang sa BPI, gamay ra kayo og tubo, dili pod sa GCash, o dili pod asa, ilang gipamalit og yuta. Yes, ibabaw diha sa kuan kanang, sana, Marco Polo. Tungod sa kadato, Cebu Gospel, kanang sa may Cebu Doc, sa Cebu. Mga adunahan na, madakog tindahan ng mga Chinese na mga member, ilang mga elders, o nakaila ko nila. O tungod sa kadagan, asan naman nila kuan ang pundo. Rich. Pero sa ilang youth,
wa nag-ugah sa para niya sa iyaning kuan, wa naman po siya naman sa 7, dead church daw. Na mahimno kanang kuan niya. Dinumero, di kapasok ang Holy Spirit. Maski kabus physically basta dili bankrupt sa espiritu. Kabus materially pero dato adunahan man sad spiritually. Amen. Mo na itong gibuhat karon, mo na itong gihatag ninyo ron nga ma-enrich ang inyong knowledge, information, understanding sa scripture. Unya ingon dinhi sa verse 2 balikta nga I know that you are poor but you are rich. Ang kalisod sa ka-believer mga kapatid, muhatod ni ngadto sa pagsalig sa naghatag dili sa gasa. Kay kung nagsalig ka sa gasa questionably, basig dili ka tinuod, no? Superficial na imo, do na lang kay dili ikaw. Do na lang sila giapas nga nung simba. O sa gitawag og gospel taster. Tilaw-tilaw lang, murag na sa tindahan, pila man ni tilaw, nya di palit, no? Ana, naibam tambong-tambong lang pero di gid sila maninuod. I don't know unsay ilang reason. Basta ako kumusod ko og mauna di kumusod kun dili tinuod. Amin dili ko klaro. Wa ko'y klaro. Una kumusod og tarong kanang relationship man sa Ginoo. Pag dunay ning invite ako may tungod ani sa di pa ko Christian. Wa ko masugot eh. Wa ko masugot kay para nako lain na reliyon. O kisa may nagwali dia labi pag Amerikano asamot lain reliyon. Unya kay sige magpugos. So ito motor. Tapos majilan kanang IT, kanang Ayala karon. Business park. So pag adto na mo, suod na mo, wa pa nagsugod Domingo to. Nag-andam o sa communion siguro to. Kuy kay foreigner man, Amerikano man, kalain ang tunan sibat mi. So kada to nagkabikos-bikos akong kinabuhi, bakok sabot. Hantod to milagro sa Ginoo nga dunay gitawag og butterflies in my stomach, excitement. Naglupad-lupad nga libang-bang. Di ko kasabot unsay akong gibati. Gugma na dito nako sa Ginoo, nagpangita na dito ko. O wa na ko makaplagi ang Ginoo kay wa man nawala ang Ginoo. Minta I found Christ. Pagka found Christ, wa day si Christ. Christ found me. Ang Dios mo yung nakakaplag nako. Kaya ako may nawagtang lost. I have all the religion I can have. But I have no Jesus in my life. I know Jesus only theoretically. Jesus that was dead, Jesus that is a statue, a monument, a history, not the Jesus nga gisgutan ni Revelation nga I was dead, but I am alive. I am the first and the last, beginning and the end, Alpha and Omega. Kining gi-introduce ni Jesus nga iya siya, no? Iya ko galingon. So, kailangan mga kapatid, sa dihang maglisod ta atong ilhon, amo na mo-motivate na to ang giver. Kung doon ay madawat na to, remember the giver, not the gift. No? Bisag kinsa na gamito sa Ginoo niya kung nakay need yun. No? Diin natapos ang human resources, anha diha magsugod ang gasa sa Dios, ang grasya sa Dios. End of line na ka, end of the rope na. Wala yun. Anak magsugo diha, gitawag na itong milagro, gasa sa Dios. Mo manifest na ang grasya sa Dios. Mo activate na siya, automatic na siya mo activate. Musulti ko na, kay kasinati ko na, sige, hantod karon. Hantod karong adlaw. Hantod ugma, hantod sa hantod, mintras na pa ko sa earth. Kay ang atong ekonomiya, atong finances, ang atong economy, no, wala man sa corporate world, sa kalibutan, tuwa sa langit, heaven ang atong economy. We are not hypering or hyper-faithing or ang hyper-faith means sobra-sobra na nga, bisag ngit-ngit mulukso, bisag wa kay bag-on sa diya, no, taptapan pa, o niya, ngit-ngit ang lawak, o niya, naiiring itom, ipadakop, o niya, wa pagyudiha ang iring. So, di na pagtuo. Kuha na presumption. Ang ato, kini scripture basis, gid na to, no? Kay masaag man ta, kung dili ta mo base ani, abi na to faith niya, hyper na day. Napoy hypo nga, kuhan mo, nung anay pagtuo, kanang kulang sa pagtuo. Okay?
Psalm chapter 40 verse, not chapter, Psalm 40, wa man ni chapter ang Psalm. Psalm 40 verse 17. Okay, nahinay ta dito. Nanamda Ingon siya din since I'm afflicted, ingon si David, and needy, let the Lord be mindful of me. You are my help and my deliverer. OMG. Ano na yung OMG diya? D. Do not delay. Oh my God. Nagyo day OMG this Bible po diya. No? Oh my God, do not delay. Muni fervent prayers for immediate divine intervention. Tungod kay si David nagdagandagan, he was in trouble again and he needs God's swift help, dinalian. Usay, mag-pray ta ba, dinalian kayo ang Lord. Kailangan. Yes, do it. Si David, gibuhat na niya. Gukod-gukod siya sa Saulo. Dagham pa siya sipyat, na pa siya guilt. Niya, hari ba siya? Hari ka, nindot kay higdaanan, irkon, kutsyon, daga kagkwarta, bulawan. Di ba hari ka siya? Tirog. Siya, kaingon siya, OMG. Ay katulo maigsoon, balik ta sa Revelation chapter 2, verse, agapit na tanahuman, 9. I know your tribulation, tlepsis, I know your tokera, and I know your blasphemy. Kaysa may nag-blaspheme niya. Blasphemy means pagpasipala. Unsa man yung pagpasipala? Every form of speech that reviles or nagbiay sa karakter o reputasyon sa kaharianon, majesty, sa kaharianon sa Dios. Gibugal-bugalan, no? Mga insultador ba? Giinsulto nila ang mga image bearers. Kinsa man yung mga image bearers sa Smyrna, mga Christians. Ilang gibiyay, sama ko din mo, mag-share ka niya, insultuhon ka, mga insultador, sa mga nagdala sa maayong balita. Kinsa man ni sila, batod pa din they are the Jews and they are the synagogue of Satan. Wow. Siguro, kung sila mga Jews, Jewish by birth, Jewish by race, Jewish by religion, pero mauwi nang unay o gukod sa mga Jewish Christian. Sa Antioch, Acts chapter 13, muna nagukod-gukod na ni Paul. Acts chapter 14 sa Iconium sa Lystra, sunod-sunuron gud sila si Paul. Unya, sila mo insight sa mga mugalgal sa mga community people ba? Nga kini sila mga alagad di sila, nagbali di sila sa kuan ilang bagong kuan dili kang Moses. Alsa taon tong wa pug kasabot, mo nang batuon sila. Masibat na po, adto na po sa Thessalonica. Acts chapter 17, mao gihapon, gukod gihapon sila. Unsa may karatulaan nila, synagogue of Satan. Nganong gitawag mag synagogue of Satan? Sa Bible si Jesus nagtatagan nga title, oh. They are synagogue of Satan. Mga rejectors ni sila of Jesus Christ. Ang mga persecutor sa Christian, mga Jews mismo. Pero pagka-Christianize na sa Europe, nga gidawat na sa emperor ang Kristyanismo, ang mga dili tinuod na Christian, mao na pwedeng lutos sa mga tinuod nga mga Hudiyo. Pero aning panahon na, ang dili tinuod na Hudiyo, mao ay naglutos sa mga tinuod nga mga Christian. Bali na pagka year 300 AD, panahon ni Emperor Constantine, ang unang emperor sa Rome. Ang Smyrna magsuon, nga nung synagogue of Satan nung dumos wali ni Pastor James, dito mga sila sa Israel, matod nila, dunay upat ka, dagang templo dito, pero dunay upat nga na ilan Armenian, dunay Christian, pero di Christian, Catholicism, Judaism, Islam. Manay daghan to. Sa Philippines, asamot ka daghan, libo-libo. Sa Smyrna, libo-libo po, pero nalang ko ihatag pila kabuok sa maong templo. Kay ang Smyrna, sentro ni siya sa tanang matang sa pagan worship. Mga deities, daghang kayo dito. Pero nako ihatag, number 1, gitawag og si Cybele. Gitawag di siya naman sa picture siguro next na. Kuha na siya, gitawag na siya Magna Mater. No, mother of, great mother of all gods. Magna Mater. O sa eskwela, magna cum laude, meaning great distinction. Second sa summa cum laude.
O may kag Magna Carta, no? Great Charter. So, great mother ni siya sa mga god. Ikadua, next slide, Apollo. Gwapo ni siya, God of light, God of sun, God of prophecy, God of music. Pastor siya. Mindanao, Apollo. Poetry, healing, archery, son of Zeus. Nya ang iyang mama nga laglito. Twin brother of Artemis. Ang hilngig kay mga Greek mythology. No? Number 3. Kaya kita mo na yung giguditan, dako kay imbitin. Kaya binong maswali ni pastor na itong Domingo nga doon na si Moses, gisundog-sundog po dia nga naghimo si Moses og tukon nga ang gipaak sa bitin, kung mo tanaw sa tukon, mamaayo. Mabita ng naikanta na to, lift Jesus higher. Ay lang nagkantaha kay, kuan man na, kanang, actually curse man na siya, kay pamaak ko sa bitin niya. Nga nung ilip pa mas Jesus nga, humanaman. No? So, amo nang sa Cebu, amo nang gitaktak ng line up pas kanta. Kaya na, susi na mo nga, dili siya helpful. Si Asclepius, usa ni siya ang ancient Greek god of medicine. Muna siya, kay ang Smyrna, buwan sila kanang advance sila sa medisina o sa science and medicine gid sila, no? Healing, physician. Gani ang templo ni Asclepius, dunay room dito nga kung magpahiling ang usa ka tawo, musud siya dito, puro bitin dito. Nya muhigda siya, latay-latayan sa bitin nya. Kung takaon di man po mamaak guro, giunsa na niya. Basta siya may kanang og sa kuha pa na katuto ang usa tong symbol sa medicine, medical science, mga doktor, no? Kanang anak sa ilang icon, gisundog ng Asclepius. Unya, number 4 na si Aphrodite. 5 lang siguro kung ihatag ninyo sa kadaghan. Greek goddess, ancient Greek goddess of love, beauty, desire, and fertility. Sa Rome, gitawag ni siya Venus, no? Si Venus. Ang ikalima, si Zeus. Supreme deity ni siya, muna siya, papa, dako kayo, kidlat. Ancient Greek mythology gyapon known as the king of Olympian gods, ruler of Mount Olympus, god of sky, thunder, and justice. Daghan siya kunog pinaangkan nga taga kalibutan. Ay mong tuwa na, Genesis chapter 6, ang demonyo dili makapanganak. Badilis sila, spirit sila. No pwede. Life begets life. So physical, posible nga ang mga unbeliever ato sa Genesis 6, kanang naman ko'y gisend sa kuan God of glory nga kuan paminaw niya to ninyo makasabot mo unsa nang Nephilim din ha diha na nadaan dili gid na mahiganti nga dagko kay abot sa second floor ang pinakahiganti na siguro si kuan tumakuan si Goliath 9 something 4 no diha na exist na gud na sila mga warrior man na sila nga kuan mga great men ba wala pa nag-intermarry, na sila, mga powerful people good, mga kuan lang yun sila, strong lang yun sila, mga warrior ba? Murag unsa man ang warrior sa kuan, Achilles, no? Murag kuan ka ng Wonder Woman. Okay? Na sila. So, kining si kuan, kisam ni, Zeus, daghaning mga anak-anak, kasi may ubang anak ka ni. Naman na ilang anak ni Zeus sa mga movie. Perseus, Hercules, si Perseus. Dagang kaya. Sa Greek mythology, siya dili na siya tinuod. Storya na sila ba. Ikaw noon, doon ay temple ni Homer. Next slide, Homer. Kisa man si Homer. Na sa Bible, Troas, di ba sa Book of Acts. Next slide ka. Si Homer kuno taga Troas. Na mo na nagsuwat sa gitawag og kanang Greek poet ni siya, poet, magbabalak ba? Nagsuot na siya libro, author na siya sa Iliad o sa Odyssey. Kining Iliad centers a warrior named Achilles. Katubitang di madutlan, naligo og kanang dugo sa dragon. Siya nakapatay sa dragon ba? Yang kaligo. Unya, di na siya dutlan. Unya, ang problema kay may napali dahon, napilit diri, wa siya kabantay, wa mahumod. So, mautoy Achilles heel, mautoy gipana sa kondra, pildi ang kuan sa Helen of Troy nga istorya sa Greek mythology. Okay?
Trojan War ba? Mo na Trojan War, Troas. Nung posible taga dito. Na po siya templo dito nga, gipahinungod ni Homer. O niya, ikapito si Caesar. Si Caesar, Domitian anang panahon na mo na yan, naong kuno. Ang kada tuig, ang mga lungsuranon, kailangan mo adto, magdaig dito. Ang simba ni Caesar, o niya, tagaag certificate of attendance. O gani, makadawat sila silot, gukdon sila lutuson, kay ning violate man sila sa highest law of the land sa Smyrna, worshiping the emperor. So, ano lang takutob bang ison? Without certificate, in the case of Christian, wa man gyud certificate in Christian, mo na sa chapter 10, verse 10, ingon diya, nga until death, daghan gyung gipamatay panahon ato. No? Nya, sumbong pag yun tong mga Hudiyo mismo, duha ka aktor niya, doon na yung nagpapaya itong usa, nga musumbungan to sa emperor mismo, nga, mo nga ang nakasunod sa pulpito ni John, si Polycarp, no, nagdamgo siya na sinunog ang iyang, nagsigang iyang unlan, nakalayo. So nakaibaw na siya, nga mamatay siya pinagi sa pagdaob, gidaoban, gitinood siya, kay bisag gitaguan siya sa mga membro, doon na may slave girl nga ning sumbong, asa siya ning tago. So nadakpan si Polycarp, unya, patay siya, gidaoban siya, kay tungkol to ni sumbong lagi nga mga kuwang, kay dili sila gusto sa kining Christian sa Smyrna. So, kinitanan, mga igsoon, akong i-share ninyo, aron makita sa ninyo ang ilang panahon o sa atong panahon. Dili na to malilingla sa atong panahon bisag asa ang mga templo sa Pilipinas. We need to pray for the Philippines because the Philippines, we declare that is for Christ. Amen? So, maura gyud na itong mahimo, mga kapatid, atong i-share ang kaayos sa Ginoo, o niya, i-authenticate ninyo pinagi sa pag-pray over, aron makita nila. Kaya kanang sa Bible ba, kanang giingon dia, I will, and lo, I will be with you until the end of the age. God will only be with us. His manifest presence ba? Ang signs and wonders ba? Kung mulakaw ta, ayaw mo kadlok pag-pray over, kay gihatag na sa Ginoo nga gasa. Aron, mutuo tong imong gishiran. Dili na imong paagis nga problema nga maayo siya o dili. Ang imo ning ubay ka unsay ipabuhat sa Ginoo. Sa among panahon may igsoon, muramig mga iring banbanon, pilit kita ka na iring iniglabay mo saging, bisag tilik, bisag unsaon pa na mo gana. Pag abot pilit gid na siya, no? So bisag asa may pang kuan sa una, panlabay prisuhan. Wa pa may mga mall, mga marketplaces, di pa may mga uwaw. Wa mami uwaw nga mga Kristiyanon. Abot mi bisag asap, abot mi bili lang kay sa Cebu. Nya, di gid mi makalimot nga amo gyud nang pre-overan mo. Challenge gyud mi nya, amo gyud pre-overan gyud. O dayon makita ang mga lagro diha. Mahibong na lang ka, nangilak, mahibong na lang ka, dunay testimonyo, mahibong na lang ka, ikaugma, daghan ang mga nasa imong balay, magpunsisok ang mga tao, nga naman, nakasugilon tong gipre-ubiran ni mo, nga naayo siya, pila katuig siya masakiton. Dini siguro sa church, murag, duda ka, wala na siguro ka. Hindi mature na church. We are not in the elementary teaching anymore. Maturing na ta, we are growing. Higher, wider, deeper na ta sa word. No? Pero sa missionary work, kung mulakaw mo, buhatan na siya kay naay gahom ang ngalan ni Ginoong Jesucristo. O ikaw ang bearer, image bearer ni Christ. Amen? Dalaygon ng Diyos. Father, we thank you that tonight you have instilled to us this very beautiful word in Revelation 2 verse 9. Thank you for your word tonight, Lord, that gives us encouragement. Thank you, Lord Jesus. Amen. Salamat.